Hello mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin ito mga developments ng mga mainit na balita tungkol sa flood control scandal. Wala talaga po mga kababayan na ebidensya laban kay Martin Romualdez. May ebidensya po laban sa mga senador. Based mga kababayan sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kinonfirm na po ngayon ni Senator Ping Lacson. So ito yung news update mula sa One News partial report ng Blue Ribbon Committee. President Pro Tempore Ping Lacson confirmed that the Blue Ribbon Committee will recommend filing plunder and graft charges against 6 current and former lawmakers. Among those named were former Ako Bicol Party List Representative Saldico and Senators Jingo Estrada, Chis Escudero, and Joel Villanueva. Finally, sabi ko sa inyo, tama yung mga discussion natin dito, mga analysis. Yung mga pagsangkot kay Martin Romualdez po, politically motivated. Gusto nilang isangkot si Martin kahit walang ebidensya base sa mga testimony at dokumento. Kasi gusto nilang idiin yung mismong ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi umubra po. And in fact, yan ang rason kung bakit gusto nilang tanggalin si Tito Sen. Palitan mga kababayan, munti ka na daw na maging Senate President si Loren Legarda. Yan yun mga balita, mga kababayan. Butit hindi nagtagumpay. Sabi ni Tito Sen kanina, may dalawa pa nga daw na member ng minority. Ang sabi, nagpapaiwatig, gustong sumama na sa majority. Sabi ni Tito Sen, hindi nagtagumpay yung kanilang mga plano. Kasi itong issue sa flood control scandal at saka yung impeachment kay Sara Duterte, yun ang dahilan kung bakit gusto nilang tanggalin si Tito Sen. Kasi si Tito Sen, una na nagsabing forthwith trials shall proceed. At dito sa investigasyon mga kababayan sa flood control scandal, na bigyan na ng tamang direksyon ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi tulad ng ginawang moro-moro investigation ni Marcolita. O di ba? So ngayon, ito po yung development. Kinonfirm na po ni Ping Lacson mismo ang tungkol sa partial report. Ayan o, sabi dito, Lacson Blue Ribbon members to discuss. Sabi ni Lacson pala, Blue Ribbon members to discuss draft committee report. Yan po, yung mga inirekomenda. Nakasuhan na po. Pero may mga senador na winidor daw yung pirma. Yan o. Sabi dito sa Politico News, Mig Zubiri, JB Ejercito, Win Gatchalian, withdraw signatures from draft report implicating Chis Jinggoy and Joel Villanueva. Maintindihan natin itong si JB Ejercito kasi yung kapatid niya kasama sa sangkot. Di ba? So naglalaro itong mga senador, mga kababayan. In a letter to Senate President Pro Tempore Ping Lacson, who chairs the powerful anti-graft panel, the 3 senators asked for more time to review the final version of the report citing pending revisions. Ito yung sulat ng tatlong senador, Mig Zubiri, JB Ejercito, tapos si Win Gatchalian. We understand that there are still addition or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects, which was earlier presented to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until a final committee report has been prepared, and to give more time to study the final committee report. Thank you very much. Sincerely, Mig Zubiri, JB Ejercito, tapos si Win Gatchalian. So ito man talaga po na mga nabanggit sa Blue Ribbon Committee, sila yung itinuturo ni Yosek Bernardo. Pilit nilang
sinasabit po si Martin Romualdez, hindi sila nagtagumpay. So, malinaw po. Lacson draws the line. Walang talaga kasing ebidensya laban kay Martin Romualdez. Sa usapan kasi mga kababayan ng ebidensya, pamantayan ng batas at pananagutan, hindi po sapat yung mga ingay, noise, mga haka-haka at paulit-ulit na akusasyon. Hindi po yan obra. Wala yan po. Pag walang dokumento, walang saksi. At matibay pong ugnayan. So ito po yung malinaw na pamantayan na itinakda ni Senator Ping Lacson, Chairman Committee ng Blue Ribbon. So kaakibat din dito yung findings ng ICI na nagsasabing wala silang nakitang ebidensya laban po kay Martin Romualdez. So sa pamantayan nga ito, mga kababayan, malinaw yung pagkakaiba. Walang ebidensya laban kay Martin. Habang mabigat ang ebidensya, mga dokumento and links laban dito sa mga nabanggit na mga senador at congressmen, lalo na po kay Chis Escudero. O di ba? Lumabas din mga kababayan yung katotohanan. Lahat man lang po ingay, wala man pong patunay laban kay Martin Romualdez. Yung witness ni Marcoleta di na nagpakita until today. Si Gotesa, may dalawa pang witness sila. Si Ana Maria tayo, hearsay lahat. Yung pag-aari daw doon sa Forbes. Dininay mismo, pati ni Diskaya. Hindi man niya ako nakapasok dyan. Kaya mangiyak-ngiyak ngayon yung mga DDS na kating-kati silang ipin down si Martin Romualdez. Huwag kami mga DDS. Lahat chismis, pati yung mali-malitang basura. Sakit ng ulo ngayon ni Marcoleta, mga kababayan. Kaya yung mga DDS black sa Senado, gustong ikudita si Tito Sen. Wala eh. Nag-fail sila mga kababayan sa lahat nilang attempts. Hindi magtatagumpay ang masama ninyong mga ngarin. Lalabas at lalabas ang totoo. Ang taktika ng mga loko, pag walang nakitang ebidensya, mag-iingay sa social media, palalakasin yung mga propaganda. Kung ano-anong kwento, kung ano-anong paratang. Di ba po? Sa legal reality mga kababayan, hindi yan nadadaan sa dami ng post sa social media. Hindi yan nadadaan po sa press release. Mga press interview tulad ng ginagawa ni Toby Chanko, nag-ikot po, interview sa Billionaire News, sa DCMM, sa ANC, inikot niya, turo ng turo, mga kababayan kay Martin Romualdez. Paano kayo ngayon? O di ba? Yung mga kaalyado ninyo na mga DDS senators, ito na ngayon, namumuro na. So it is recommended ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-file ng kaso. Malakas kasi po yung ebidensya, yung testimony, solid. Bagsak ngayon yung inyong mga gawa-gawang kwento laban kay Martin. Iyakan kayo. So, malinaw po kasi sa kaso ni Chis Escudero at mga kasama niyang senador, malinaw po ang ebidensya, yung testimony. Kaya tingnan ninyo, may rekomendasyon na po yung Senate Blue Ribbon Committee, pati yung Ombudsman. Kaya inirekomenda na nila ang Senate Blue Ribbon Committee sa partial report ang pag-file ng kaso. So among others, the draft recommended charges against Senators Jingo Estrada, Joel Villanueva, and Chis Escudero, former Senator Bong Revilla, former Appropriations Committee Chair Saldico, and former Congresswoman Mitch Cayon Oy, and former Public Works Secretary Manny Bonoan. The 500-page draft also recommended further investigation against former incumbent officials, including former Speaker Martin Romualdez, former Senator Grace Poe, former Senator Nancy Binay, former Senator Sani Angara, Senator Villar, and Representatives Rida Robes, Roman Romulo, Marvin Rillo, Marivic Pilar, Jojo Pilar, Iliandro Madrona, Marcelino Teodoro, and Arnan Panaligan. So, further investigation. Kasama si Martin Romualdez, gusto pa rin nilang imbestigahan. Pero
iharap muna ninyo si Gutesa para mag-isa. Yung nag-iisang nagtuturo, mga kababayan, kay Martin Romualdez, iharap ninyo para magkaalaman na si Martin Romualdez ready na sagutin anumang inquiries. Di ba po? Malinaw kasi po yung testimony ni Yusek Bernardo. Ayan. Malinaw yung aligasyon at may proof 20% daw ng 800 million flood control funds, 160 million ang nailaan o mano para kay Escudero. May sinasabing delivery ng pera sa pamamagitan ng isang businessman. Ito ay fabricated testimony, kundi hindi ito fabricated testimony, kundi galing mismo sa dating mataas na opisyal ng DPWH, si Yusek Bernardo. So yun ang kaibahan, mga kababayan. Kay Martin, walang dokumento, walang witness kasi nagtago na yung testigo. Hindi niya kaya sigurong panindigan yung kanyang affidavit na piki yung notaryo. Walang link. Kay Chis Escudero po, may dokumento, may testimonya, may link, may pattern. So with this, mga kababayan, malinaw ang mensahe. Kung may ebidensya, kasuhan. Kung walang ebidensya, tigilan na ninyo. Ang ginagawa kasi, mga kababayan, ng iba, nililihis nila yung kwento para malihis sa dapat na mga personalities, itong mga nabanggit sa partial report ng Senado, ang tinatarget nila si Martin Romualdez para yung atensyon ng tao kay Martin. Ginagawa ninyong cover sa inyong mga kabuktutan. Di ba? Si Martin Romualdez. O ngayon, inintay natin na mag-react si Chis Escudero dito sa mga lumabas ngayon na report. Wala pa. Abangan natin, baka mamaya or bukas magsalita na siya. Magpa-press con. Baka naman na niya, Mr. Maravillas. Pagpa-press con, ituro ulit siya. Ituro ulit si Martin Romualdez. Kahit ituro pa niya, kung wala silang testigo, walang dokumento, walang affidavit, wala man yan. Lahat lang kwento. Tulad ng impeachment complaint, articles of impeachment laban sa ating Pangulo, malinaw na basura. Di ba? Napanood ninyo? Yung sufficiency in substance. Walang sustansya. So malinaw po sa kwentong ito, mga kababayan. Hindi lahat ng inaakusahan may kasalanan. Lalo na po kung walang ebidensya. Kung may ebidensya, di okay. Di ba? Saka hindi lahat po ng tahimik, inosente. Lalo na po kung may itinuturong patunay, may mga ebidensya. Tulad ditong mga inirecommend ng kasuhan ng plunder ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya po, kung ang pamantayan natin ay batas, sundin natin po ang batas. Kung ang usapan po ay pananagutan, doon tayo sa may ebidensya. Tama po. Hindi yung puro interview sa media tulad ng ginagawa ni Toby Chanko. Masakit ang ulo nun ngayon. Hindi nangyari yung pagdidiin niya kay Martin Romualdez. Ang nirekomenda for plunder case, yung mga barkada niya. O diba? Ayan man lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.